Mga usapin at katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan. Narito ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Ivan. Nako, sa dumaang bagyo, hindi lang appliances ang nabaha, kundi pati mga dokumento. Sa lahat ng mga nagbabala, kumuha ulit ng documents at IDs, may babala ako sa inyo. Mag-ingat sa mga manloloko. Dahil baka sa kagustuhang mapabilis ang pagkuha ninyo ng mga dokumento at ID, ang ending, mapeki kayo. Gaya nito isang lalaki na naaresto dahil sa pagbebenta ng mga peking driver's license sa Iloilo. 8,000 to 15,000 pesos ang alok ng suspect para sa pagproseso ng lisensya, pero ang makukuha ng biktima, peki pala. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga namimeke na yan? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Ang tanong, Attorney, ano pong habol ko kung nagtiwala ako sa magpoproseso ng mga dokumento ko, katulad na lang ng lisensya at ID, pero peke pala ang ibibigay? Hay nako, andali sanang sabihin na sampahan ng kaso ng falsification ng public documents o estafa sa ilalim ng revised penal code. Yan ang mga kaso na pwedeng i-apply dyan. Dahil obvious naman na labag sa batas ang pagpeke ng mga dokumento, lalo na kung ang mga ito ay official documents tulad ng passport, driver's license at national ID. Pero unang-una, alam natin na napakahirap habulin ng mga forger na ito unless kunin nyo ang tulong ng NBI o ng police para ma-entrap sila at makakuha ng tamang ebidensya na magagamit sa korte. Pangalawa, bakit naman kayo magtitiwala sa mga fixer? Paulit-ulit po nating sinasabi na huwag magtiwala sa mga fixer dahil malamang peke ang mga dokumento at kayo rin ang mananagot. Halimbawa, nagtiwala kayo nga na ang lisensya ninyo na galing sa fixer ay genuine, pero alam nyo ba na pag nahuli kayo, malamang nga hindi naman kayo pakikinggan ng traffic enforcer na naloko lang kayo ng fixer. Kapag wala sa sistema ang lisensya ninyo, consider driving without a license kaagad at baka hindi pa kayo makakuha ng license for 2 years. Ang laking perwisyo, di po ba? At kung may gamit kayong peking passport at peking mga visa, makalusot man kayo sa Pilipinas, malamang deportation naman ang aabutin ninyo kung nasa ibang bansa na kayo. Pero baka hindi rin makalusot sa Pilipinas dahil ang Bureau of Immigration ay nakabili na ng mga advanced machines to detect fake documents. So sayang lang ang daang libo na ginastos ninyo para makakuha ng mga peking dokumento na yan at yung mga namimeke ng mga passport at visa nga pala at yung mga documents para kayo daw ay mabigyan ng trabaho sa abroad. Baka hindi lang falsification ang kaso niyan, trafficking of persons din na mas mabigat ang kulong. Attorney, paano po kung hindi ko agad nalaman na peke ang mga nakuha kong dokumento at ID at nagamit ko ito sa travel o sa trabaho, may pananagutan po ba ako? Actually, medyo mahirap kasi sabihin na hindi nyo alam o hindi kayo kasabwat dahil malamang alam ninyo na peke ang dokumento ninyo or at least dapat ay alam ninyo tapos gagamitin nyo pa. Driver's license, sa LTO ba kayo pumila? Passport, sa DFA ba kayo nag-apply? Birth certificate, sa Philippine Statistical Authority ba kayo nagpunta? Kasi kung sa rekto kayo pumila or nag-order kayo online, medyo mahihirapan tayong maniwala na in good faith kayo na hindi nyo alam or dapat ay alam ninyo na peke ang dokumento ninyo. Sa ilalim ng Philippine National ID Law, for example, or Republic Act 11055, mere possession of a fake ID, may liabilidad na kayo. Sa ilalim ng Republic Act 8239 or ang Philippine Passport Law, ang paggamit ng fake passport ay isang krimen din. Nasabi na rin sa batas natin, kung wala kayong maganda at satisfactory explanation, ang isang tao na in possession of a forged document and who used it is presumed to be the forger. Alam natin na kung minsan ayaw natin pumila sa government agency dahil matagal at mabusisi ang proseso. Pero hindi ito dahilan para gumamit ng fixer at mga faker. Walang mabuting kahihinatnan niyan, maniwala po kayo. So, sana nakinig kayo sa akin. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.